Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. No, kayong mga palangga ko, dapat mag-demand kayo ng transparency kasi very transparent, crystal clear. Okay? Na wala na pong check and balance sa Pilipinas dahil mismo ang mga media ay kasabwat nila, ayaw iulat and everything. Ngayon, ano mga palusot nila? Ano ang sabi ni Grace po? Okay? Ang sabi ni Gatchalian at ni Senator Gatchalian at ang sinasabi ni Senator Villanueva ay wala daw silang nakitang blanco. I believe si Gatchalian ba ang nagsabi na pina-check niya sa kanyang mga staff etong excuse me, bicameral report at si Gatchalian ba ang nagwika noon? Ano yan? Some can't comment. Okay. Hi Judith, gising na gising ang palangga ko. Matindi ang bangag, sabi ni Dong 75 and Zian Lu. Ngayon, imagine mo itong mga kongresistang ito. Hindi, pinacheck ko naman yan sa aking mga staff. Wala naman silang nakitang mga blanco-blankong ganyan. O, di ba? Kaya nga ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan, ang ating number 56 na siya sa balota, but I don't know kung final yan, dahil nga mayroon na namang panibagong TRO ang Supreme Court, at pinigil na naman recently ng COMELEC ang pag-imprenta ng balota. Kaya ang gulo-gulo ng gobyerno ni Bangag. Wala po talaga kayong magiging matinong gobyerno hanggang adik ang namumuno sa inyo. Ang mga namumuno, imagine mo adik si Lisa Tanas, adik ang mga Jonakis, adik si Lagdameo, adik si Bangag, at iba pang mga cabinet secretary. Di ba? Yan ay pinatuna, in statement yan. Ni Cathy Binag na nakita niya na nagdudurog ng pulburon yung mga buwakan ng inang yan. Tingnan mo, hindi makasukasuhan si Cathy Binag dahil totoo, takot sila. Na ma-scrutinize sila pagdating sa korte. Takot sila dahil na-witness ni Cathy Binag ang kanilang pag-aadik. Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya nga, si Escudero, ikaw Escudero, nagdudurog ka rin ba? Kasi ang balita ko, nakikita ka rin ni Cathy Binag sa mga party. So ang question, nag-addictus ka rin ba? Kaya ganun kayo mag-isip? Okay? Ayaw nilang mag-comment. Nung una ayaw nilang mag-comment dito sa blank check na to. Pati itong si Untivirus, ayaw din mag-comment. Yan ang dating very anti-Marcos. At nagpapanggap na para sa taong bayan, which is hindi naman totoo. Recently sa Sinulog, binu siya doon, di ba? Anong sigaw ng mga taong bayan nung tinawag siya? Duterte, Duterte, di ba? Duterte, Duterte para ng sigaw ng taong bayan. Gatchalian, Villanueva, Escudero. Sino pa yung mga pumira? Ang mananagot talaga dapat doon, ang committee, ang Finance Committee ng Senado at ang Committee on Appropriations at lahat ng pumirma doon.
at meron ding tungkulin ang bawat senador, ang bawat kongresista, whether pumirma sila o hindi. Why? Binigyan sila ng kopya eh. Di ba? Lahat sila may kopya. Ang sabi nga dun sa ulat, nag-email sa kanila ng soft copy, which is, yun nga, via email, dito sa bicameral report na ito. Pero bakit hindi nila nakita? Meron ba silang sakit sa mata? Bulag ba sila? O nagbubulag-bulagan? Simple lang ang sagot. Hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho bilang mambabatas. Kasi hindi naman talaga sila pumasok dyan o tumakbo sa pagiging mambabatas para sa proteksyon o kapakanan ng taong bayan, kundi mambutas ng batas at mambutas ng kaban ng bayan. Kaya yung mga tahimik na kongresista, senador, ito ay mga walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa inyo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito ay napaka linaw na kung meron mang i-impeach dito, hindi si Sara Duterte na dinudurog nila sa 125 million confidential fund. Kung mayroong i-impeach dito si Bangag, unang-una si Marcos Jr., panagutin ang mga poki ng Jonames talaga tamay na yupak na ito. Ang Bangag na Pangulong addictus, ang Senate President na questionable kung addict din itong ayawa na ito dahil ang mga delivery ng pananalita at yun nga, base sa chika boom boom namin ni Cathy ay nakikita niya rin sa party. Chis Escudero, nagdudurog ka ba? Sumisinghot ka ba ng pulburon? Sinong kasama mo? Nagsisinghot ba kayo? Kaya yung jowa mo, pati aso, sinusuotan ng 12 million na Bulgari. Diba? Ang inggit abot hanggang langit. Matino ba yung ganyan? Kasama dito ang mga asawa ng mga senador at kongresista kasi mga kababayan, ang mga asawa ng kongresista at mga senador at mga inappoint ni Bangag ay hindi indirectly. Hindi man sila nakapwesto pero ang mga poki ng Jonames na yan na mga maanta ang mga kipaylabong. Diba? Actually, nakakagalit. Kunyari ang mga yan, di ba, tahimik, pati mga kabit, yan ay sumisinghot ng pera ng bayan. Sinasaypo nila parang malabanan na inuubos ang pera ng bayan sa kanilang mga luho. Ang mga food tragis, lahat sila may Hermes, halos, lahat yan. Nagpapakontest ang mga yawa na yan sa mga diamanting hindi naman bagay sa mga pangit at mga kawatan. Kahit kailan kayo, mga asawa ng kongresista, mga politikong, mga kawatan kayo, dapat sa inyo talaga i-firing squad kung magkaroon ng batas na yan. And I hope, pagpasok ng Mayo, dahil si Attorney Vic isa rin sa kanyang gustong gawin yan, na babaan ang threshold ng plunder case, ng plunder amount, which is, sabi niya nung una, down to 5 million, pero nung gigil si Attorney Vic, maybe we can go 1 million. Maybe sabi ko nga, 5 piso lang dapat, gurgur na lahat Why? Kasi ang pagnanakaw ng 5 piso at pagnanakaw ng 5 milyon o ng 1 trilyon, it's the same na pagnanakaw. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo, mga palangga? Sabi ko, kung meron dapat i-impeach dito si Bangag. 2022 ko pa sinasabi sa inyo yan, betrayal of public trust ang ginawa ni Bangag, ni Ferdinand Marcos Bangag Jr.
Yan, dineclare na ni Papa Trump, ni Lolo Trump, na ang mga nasa kartel ay mga considered as nagtiti. Okay? O mga T, you know what I mean, di ba? At definitely si Lolo Trump ay alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay isang adik. So considered it done. Diba? Yan ang favorite ni Lisa Tanas. Consider na tiyan sa utak at sa isip at pananaw ni Lolo Trump. Bakit kamo? I-expound natin yan. Bakit sinabi ni President Trump na ang mga kartel, di ba, ay considered as T? Kasi nila ang buhay ng bawat tao, whether ikaw ay Amerikano o Pilipino. The moment na si Marcos Jr. ay promotor, Trollbuster, you're there, na nagpapapasok ng droga ng pulburon diyan sa Philippine ports, diyan sa Bureau of Customs, 'di ba? Sa post office, kung saan man niya pinapapasok ang droga para masira ang kinabukasan ng anak mo. Yes, ikaw. Ang anak mo, ang kapatid mo, ang lolo-lola mo, ibig sabihin, si Marcos Jr., si Lisa Marcos Tanas, ay mga T na sinisira ang buhay ninyo every minute o every second, mga palangga. Kaya kung meron man dapat ma-firing squad, kung meron na tayong capital punishment right now, mauuna yung mga buwaka ng ginemis na yan. At dapat kayo dyan sa Pilipinas, yung mga abogado na para sa bayan, na sumumpa kayo, sulong ang kapangyarihan ng konstitusyon, ng batas. Dapat kayo at mag-file kayo dyan ng impeachment kay Bangag, kaso sa ombudsman, dito sa mga pumirma sa malablank check na BICAM report na yan na pinagdependihan o pinagbasehan kaya nabuo ang GAA or General Appropriation Act na kung saan nakapaloob ang budget ng buong sambayanan o buong bayan na sana makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino in terms of what? Healthcare, infrastructure, livelihood, name it. Alam nyo na yan, dyan lang naman umiikot ang buhay ng bawat tao wherever you go. So dapat magkaroon ng kaso yung mga yan at talagang merong magsusog sa kanila sa lahat ng sangkot dito sa BICA scam na ito. Kasuhan ng plunder yan or malversation of public funds. Lagi niyo naririnig yan. Kung ano pa ang pwedeng ikaso sa Korte Suprema, sa Supreme Court, mga kababayan, dapat ay kasuhan na yan. Pero pag mga gantong usapan, imagine mo, sino ba? Hindi ko na-check eh. Sino, I think I have copy, no? Sa Senate Blue Ribbon Committee. Can you Google it? O whatever, o sino man na nakalagay dyan. Teka, I think meron tayong kopya niyan. Senate Blue Ribbon Committee. Meron tayong kopya ng mga ano na yan eh. Blue Ribbon. Sino nandiyan dyan? Senate Blue Ribbon. Ito, Senate Committee. Okay, meron kopya. Sabi ko sa inyo eh. Committee on Foreign Relations. Tignan natin. Committee on Games and Amusement. Ito. Sino ang nandiyan dyan? Sa Senate Blue Ribbon. Senate Permanent Committees. Okay, here. Committee on Accountability. Committee on Accounts. Okay, Agriculture, Food. Okay, tignan natin dito. Financial. Alright. Basic Education. Civil Service. Asan yung Senate Committee dito? Blue Ribbon dito. Okay. Sino-sino ang miyembro ng Blue Ribbon Committee na yan? Yan dapat ang magsisimula na mag-open ng investigation dito sa BICAM, ano na ito? BICAM, blanco na BICAM. Okay? Dami kasi. Health and photography. Ito. Asa na yung Jotang Janimes na Blue Ribbon na to? Ayaw magpakita. Ayaw siguro magpaano.
Ayaw magpatawag ng mga walang hiya. Diba? Anyway, doesn't matter kung sino. Hindi ko makita dito sa list natin. Okay. Okay. Hindi ko makita. Mag-comment na kayo kung alam niyo. Alright, mga palangga. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ba ganito ay kontrobersya na? Inilabas na, dinisclose or inexpose na ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, kasama nga si Attorney Vic, I forgot ko sino pa yung isang kasama nila, apat sila dun sa CM Basti na yon. CM Basti program. Ngayon mga palangga, hindi ba kung matino, paano magiging matino mismo ang Senate President ninyo na questionable kung ito ba ay matino? Kaya nga tinatanong natin, nagdudurog ka ba, Escudero? Magpa-drug test ka. Ikaw, Grace po, magpa-drug test kayong lahat. Tangina, ayaw nyo magpa-drug test lahat. Hinamo na kayo ni Inday Sara eh. Oh. Tapos ito, firing squad. Ang gusto ng, was that Kimmer Olaso? Anyway, dapat kaya tayo may Kongreso at Senado, may lower and upper house. Kaya tayo may Congress. Kasi nandiyan ang mga committee na yan para imbestigahan kung sino ang nasa likod niyan, bakit binlangko yung bicameral report na yan at biglang wala. O, di ba? Bongga, pagdating sa GAA o GAA na tinatawag nila mga palangga. Alright? Ano nangyari? Nancy Trinidad, how are you? Nagkaroon na ng mga figures. Saan sila kumuha ng figures? Saan sila kumuha ng figures? Sabi ni Nancy, dapat talaga revolutionary government na tayo pag ayaw nilang kumilos. Alright, dapat naman talaga. Wala ni isa sa Senado na nag-open ngayon ng investigation patungkol dyan. Kasi magkakasabwat sila. May ebidensya na. May dokumento. Even yung si Raul Manuel na yan, sinabi niya na nakita niya. Diba? Itong mga, baka gurguri na yan ngayon. Itong makakaliwang grupo din. O anong sabi niya? May nakita daw siyang blank report. Even Amy Marcos, sinabi niya sa kanyang privileged speech. Diba? Noong December 15 or 16 yata yun. Na ayaw niyang pirmahan yung mga papel o yung mga, yun nga, yung bicameral report kasi may mga kulang-kulang. May mga blanco, Tapos nung una parang gusto pa rin niyang kampihan yung kanyang kapatid, tas laban bawi. Alam mo, itong si Amy Marcos, hindi talaga para sa Pilipino yan. Kung may sasabihin man siyang tama, yun ay kailangan niya lang laruin. Pero the moment na alam niya pala, hindi lang natin na seryoso nung time na yun, dahil di naman natin alam, dahil hindi na, as ordinary citizen, tayo, that's not our job. To secure or to ensure kung may blank ba na item, o line item dyan, di ba? Andyan na yung ebidensya eh. Dapat na silang managot. Okay? Ano ang gagawin nitong mga magigiting natin ng mga abogado dyan o matitinong mga kongresista o senador kung meron pa tayong matitino? Kukunin yung ebidensya. Asikasuhin na nila yung documentation now para mag-file ng kaso at mapanagot at si Ibangag dapat ang ma-impeach yan. Dahil siya ang pumirma niyan eh. Kahit na ano pang palusot ng Malacanang na mga bangag ni Bersamin. By the way, may fire na naman sa I-5 North ha. Grabe oh, ngayon nagpapap sa mag-ingat po kayo sa lahat ng mga palangga ko na mga Filipino-American or lahat. Oh, Castake. Ayan, papuntang 5. May sunog na naman. Mukhang sinasadya yata ng mga buwaka ng ina, gustong sabotahin yata yung bagong liderato ni Lolo Trump kasi it's just parang impossible na malamig. Actually, malamig ngayon dito eh. Siguro si Lisa na naman nagsunog. Diba? Dapat si Lisa tanas lahat ang may kasalanan sa nangyayari dito sa mundong ito. Ano sa tingin nyo? May nag-joke lang kasi sa akin. Miss Marlica, hindi kaya si Lisa tanas ang nagpasunog para sunugin ka. Sa tingin nyo, si Lisa ba ang nagsunog? Sabi ni 8OSG, cheese waiter, Grace po, yan yung pumirma. Yun na nga mga palangga.
Kaya nga, marami, trabaho yan ng Senate, ng Kongreso, para imbestigahan saan kumuha ng figures si Bangag o si Escudero, yung committee, yung Finance Committee ng Senate at ang committee ng General Appropriation, si Zaldico at yung mga pumirma pa doon. Saan sila kumuha ng figures? Kasi yun yung guide. Yun yung basihan. Hindi naman yan automatic magic. May GAA na. Diba? From draft. Diba? From NEP. Diba? Yun nga, nagsimula sa NEP. Then, i-draft nila yung bill. O, sino-sino ang nag-distrongkar doon sa ano na yon, sa BICAM report na yon na in-expose ni Congressman Ungab. Andyan na yung ebidensya eh. Yung UNTV daw, is it true? May nabasa lang ako, narinig ko yata kay Spoke Sari, na inulat ng UNTV, tapos later on, niretract nila, dinilit nila. For what reason? Anyway, ito lang ang warning natin dito sa mga media. Okay? Kayo, the moment na magbalita kayo, maglabas kayo ng dokumento, i-open nyo yung bunganga ninyo sa pagbabalita, hindi na yan retractable. Hindi na muna yan mariretract sa panahon ngayon, sa social media. Nung unang panahon, pwede mo pa yan. Panahon ng radyo, telebisyon, at newsprint, pwede mo pa yan. Sa panahon ngayon, the moment na binuka mo yung bunganga mo, ngayon, parang wildfire yan, na screenshot na yan ng mga taong bayan. So, hindi ka pwedeng, you know, sabi ni Jensen 1916, napanood, oo nga yun. Bad naman yon. Okay? Watching Palangga, sabi ni Merlinda Midel. Okay? Ngayon, simula ngayon, baka magbago na tayo ng time ng ating vlog, ha? Baka araw na dito sa Amerika. Kasi may nag-advise sa akin na wag daw magpakapuyat para ang alindog ko bumalik. Tagang puyat. Yeah, kanina, dapat nagising ako ng mga 3:30 a.m. Usually, nagising ako niya kasi sinasabay ko yung oras ng Pilipinas. Tapos ang dami kong backlogs, ang dami kong perang nasasayang dahil puyat ako and everything. So I will try my best na, you know, maging balik tayo sa normal na alindog natin. Tsaka uminom ako ng maraming isang galong tubig na iniinom ko ngayon para maging ma-freshen up ako. Eloima Cruz, how are you? Mga peste talaga sa Pilipinas ang mga Marcos. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang ebidensya nagmumura na. Nandiyan na. Transcript. What else? Andyan sa mga email ng mga yan. Tapos sasabihin nila wala silang nakita. Sasabihin ng mga senador na pinacheck ko na yan. Pinacheck ko na yan sa aking staff. Mga putang inang ito. Kaya nga sabi ni Atty. Vic dyan, ba't hindi mo na lang i-demote ang sarili mo? Mag-staff ka na lang. I think that was Gatchal yan. Mag-staff ka na lang, tapos i-promote mo yung staff mo as senator. Trabaho nyo yan. Ibig sabihin, mga kababayan, coming from that statement, they're not doing their job at all. Umaasa lang sila, o sir, pirmahan mo na. Ibig sabihin, ang mga inilagay nyo dyan sa Kongreso, sa Senado, ay mga bugo, mga buloktor yan. Mga buwaka ng GNMS na dapat i-firing squad kung merong capital punishment right now. Ginorgor na yung report sa YouTube ng PNTV lang Palangga at na-save natin. Ano yun? Was it ginorgor? I don't think na ginorgor ng YouTube yun. Baka ginorgor ng UNTV. Kasi baka pwedeng tinakot sila ni gobyerno ni Bangag, hinaras sila. We don't know. Nagsalita na ba ang UNTV? Sabi ni Violeta Tina, Palangga, birthday ng anak kong si Con. Hi Con, happy birthday. Ka-birthday siya ng kaibigan ko at kaibigan ko, ng ate ko at ng pinsan ko, January 28. O, di ba? Magse-celebrate nga kami, ha? Happy birthday, Con. How old is Con, Ma'am Violeta? Mga jutang ginimas po talaga sila, sabi ni Eloima Cruz. Yan si Eloima, 2015, kasama ko na yan. Pinagpiyastahan nila ang pera ng bayan, sabi ni Supra. Mga supot din Palangga, sabi ni Judith. Exactly. Mga Palangga, alam nyo, nakakalungkot talaga ang sitwasyon ng bayan natin. Nakikita nyo na ang kanilang talamak na korupsyon. Talamak na talamak na talamak.
Simulan natin. Grabe, hindi ba kayo napapagod sa ginagawa ni Marcos Jr.? Yung mga dilaw, nawala na sila, magkakampi sila. Yan ang unit team, unitae. Yan ang tunay na unitae, sabi ng palangga, ng mga palangga natin. Pagpasok pa lang ni Bangag, nagpanalo na ng 433 winners sa loto. Then inikot ang buong mundo para sa pledges daw. Yun ang justification na kaya siya umiikot, nagta-travel, kahit nanonood siya ng F1, pumuslit papuntang Singapore, 'di ba? Baka sa Vegas nga pumuslit pa yan, disguise lang para hindi mapansin, 'di ba? Nung pumunta sila dito 2023 yun sa San Francisco. Umikot, pumunta sa Davos, pumunta sa kung saan-saan para daw hikayatin ang ating mga international foreign friends para mag-invest sa atin. Meron ba? Meron bang naidulot o naging fruitful ba yung pag-ikot ni Bangag na hanggang ngayon hindi nga niya ma-liquidate yan eh. Hindi nga niyan maipakita kung how much money na ang ginastos niya sa pag-travel niya na wala namang resulta. Ang dami-dami palangga. 2022 pa lang. Andyan yung agricultural smuggling na pinamunuan niya, na nag-appoint siya ng smuggler na si Michael Ma, na ang kapatid ni Lisa Tanas, di ba? Na si Martin, nandyan, nakatambay, may opisina din daw dyan. According to our source, may opisina sa Bureau of Customs at sumisingil ng tara kada linggo, multi-million. Imagine mo, according to our source, yung kapatid ni Lisang Dugyot, di ba? Nagsastart ng negosyo niyan, wala namang profit, wala namang income. Nakikitulog lang daw yan sa mga jowa-jowaan niya. Nakikipag-jowa para makalibre ng pagkain at makikitulog according to my source. Okay? Tapos ngayon, multi-billionaire na sila. Saan sila kumuha ng pera? Sige nga. Mga kababayan, you have to do something. Ang ebidensya ay nagmumura na. Diba? Kailangan yung gumalaw. Sa media, wala na. Civil disobedience, sinabi yan ni Pangulong Duterte. Dapat, paralasahin, isang araw, wag magbayad ng tax or pumunta kayo sa kalsada kasi ano naman yan, rights naman yan ng taong bayan. O wala kayo, media, wag na kayong umasa. Kasabwat na ni Lisa Tanas ang media. Nasuhulan na yung mga media, may payola na yung mga buwaka ng inang yan at mga duwag. Tignan nyo yan, Tulfo. Nagbida-bidahan ng 433 winners. Pananagutin niya daw si Mel Robles. Ganito, ganyan. May ebidensya na raw si Tulfo, Rafi Tulfo. Ano nangyari? Ano? Mayroon bang naparusahan sa pagpapanalo ng maya-maya at even yung impossible winnings of 433? Meron ba? Wala. Ano sabi ni Tulfo dyan? Naku, ganito, ganyan, panagutin na niyan. Hindi po pwede yan. Ayon sa akin, informante. Nada. Na yung tatakbo pa yung kanyang dalawang kapatid. Si Erwin at saka si Ben Tulfo. Oh, yan si Erwin, ayan, number 1 na sinungaling fraudster umamin na nag-TNT sa Amerika. Okay lang kayo palangga na nag-TNT kasi hindi naman kayo tumatakbo. There's no comparison. Diba? Hindi pag sinabi ko TNT ka, ikaw lalo, hindi naman talaga TNT si Erwin Tulfo. Fraudster siya. Nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Nag-assume ng pangalang Erich Sylvester. Bumili ng cash na bahay dito sa Amerika, 1.5 million something, and the value of the house now is 1.7 ni Erich Sylvester. At ang nakapangalan sa kanyang property ay yung kanyang asawa dito na CNA. Na kahit nurses dito, mga palangga ko, kahit kayo, alam nyo yan, even doctors, unless na lang na sobrang bongga ang practice mo, you cannot afford to buy cash. At actually, may ano yan may mga real estate ba dito? May negative may pros and cons yan kapag bumibili ka ng cash na bahay. But anyway, just talk about that. Si Nancy, alam niya yan. Comment ka lang dyan, baka may comment ka. So anyway, katulad dito ang ginagawa ng Tulfo Brothers na kunwari para sila sa bayan,
Kunyari, tinutulungan kayo. Ang tinutulong sa inyo, 1,000, 2,000, 5,000. At yan ay galing pa sa pag-exploit sa inyo. Ulitin ko, ano bang tinatapit ng mga putang... Kung hindi kabit, nagtsutsok-tsaka, nag-agawan ng asawa, nag-away ng mga kapitbahay, anong moral lesson ang makukuha mo sa ganyang show? Tapos gagamitin kayo, pagtatawanan kayo, after that show, pinagkitaan kayo ni Rafi Tulfo. Pero ang bigay lang sa inyo, ito, bigyan kita ng 5,000, 2,000. Ito na, 20,000 para makapagsimula ka. O nanay, ganito, ganon. Pero ang kita niya, multi-million, baka billion pa. Sa pag-exploit sa inyo. Ito ngayon ang bangag na administrasyon. Harap-harapan nga sabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? Kailangan niyong gumalaw. Kailangan taong bayan ang gumalaw. Wala na pong media nakatuwang sa inyo. Meron. Si Binay at ang iba ba dyan? Sino pa ba ang media na papagkakatiwalaan natin? Meron ba? Meron ba palangga? Mag-comment kayo doon. Meron ba? Sino? Hindi siniraan mga Marcos, hindi nagsalita si Rafi Tulfo na nabayaran yan, sabi ni Jojo Carbonilla. Mismong si Rafi Tulfo, budol yan, sabi ni Annalisa. Baka si Tulfo ipakulong ni Bangag sa dami ng libel, sabi ni Jane. Okay? Dapat yung mainstream media na yan, every 6 months na lang ang renewal ng franchise nila, hindi 25 years. Sabi ni Ramel Ballesteros. Exactly. Good point yan palangga. Si Ted Filon. Si Ted Filon nagsasalpa. Thank you, Kuya Ted. Matanda ka naman sa akin, kaya okay lang talaga bagay kitang kuya. Ngayon, mga kababayan, supposedly, lagi kong sinasabi dito na ang media ay fourth estate. Na yan dapat ang katuwang natin for check and balance. Wala nang balance, kinukublingan nila. Kinukublingan nila itong ano na to eh. Itong, hindi nga nila pinag-usapan itong bicameral report na blanco na ito eh. Kung hindi pa tayo dahil sa effort sa social media, nagpupumiglas tayo, talagang dapat pag-usapan itong bicameral report na ito na isiniwalat ni Congressman Ungab, lahat ng katiwalian ng mga hinayupak na ito, hindi pa nagsalta ang media, pero more on the side pa rin sa gobyerno at sinasabi hina-highlight nila na sinasabi ni Bangag na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte. Dahil daw ang GAA daw ay hindi blanco. Pero ang sinabi ni Duterte, ang sinabi ni Congressman Ungab ay ang bicameral report. Nakikita niyo kung paano i-twist ng media, paano nila kampihan si Bangag. Kasi nasa totalitarian regime na kayo. Na kapag nagsabi ka ng totoo, katulad ni Maharlika, 4 agad ang kaso mo. Gamit ang pera ng bayan. Ulit-ulitin ko, sa kakilala pa lang sa akin, 4 proxy cases ang ang ipinal sa akin dito sa Amerika gamit ang kapangyarihan ng pera ng bayan, inabuso ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. ang legal system dito sa Amerika para ako ay gipitin at takutin para tumahimik na lang ako since 2020 last year, di ba? Pero dahil ako ay talagang ipinaglaban ko na hanggang sa dulo ng patak ng dugo ko, Lisa, mauna kang papatak ang dugo mo. Nasa huli akong hayop ka. Ginipit ako na mga yan. Patahimikin. Yan ang ginagawa sa inyo. Dahil nga nasa diktadorya kayong mga manggugurgor. Huwag niyong kalimutan si Percy Lapidalya ng unang pinatay, ginurgor ng gobyerno ni Bangag at pinagbintangan. Okay? Ang kung sino-sino. Diba? Buisit talaga yung mga yan, no? You have to move. Kailan kayo gagalaw? Kung walang gagalaw, sino ang gagalaw? Forever na lang kayong magiging mangmang, maging mahirap. Tapos ang mga politiko ninyo nandun. Nasa island ng Thailand. Nasa Apurba Kempinski. Nasa Indonesia. Nilalamon, nilulunok ang pera ninyo ng mga pangit na katulad ni Mika Swansing na yan nagbidabidahan. Nagbidabidahan yan. Si Swansing, yung tatay niya, nagbidabidahan yan sa Committee on Ways and Means on January para ipatawag yung mga agricultural smuggler katulad ni Michael Ma. Ayan, siguro pinislit ang kipay ni Mika kaya hindi na niya tinuloy yung hearing na yun. Nasa online yan mga palangga. So saan kayo pupulutin?
Ito yung mga tanginang ito. How can you promote tourism sa Philippines kung mismo ang mga buwaka ng inang ito hindi tinatangkilik ang ating mga islands? Paano mo sasabihin, bisitahin ang Pilipinas? Tara na, halika na. Magsaya ka, okay? Mga ganyang mga tagline. Love the Philippines? They don't love the Philippines. They love the money of the Philippines. Kaya nandun ang mga buwaka ng ina. Baka nga nandun pa yung mga hayop na yun ngayon eh. Baka nga nag-orgy o nagsisingot pa ng mga pulburon yung mga yun. I don't know. You have to do something, mga darling. You have to move. Kayo ang may kapangyarihan. Nasa mga kamay ninyo ang kapangyarihan at nasa bungangan ninyo ang kapangyarihan. When I say nasa mga kamay ninyo, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, nasa sa pagboto ninyo ang kapangyarihan para mabago ang Pilipinas. Kaya nga, I advise you, huwag nyo nang iboto sa Senado o kung saan pa man ang paulit-ulit na pangalan. Ako, ang pinapromote ko sa inyo, number 56, si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Marcoleta, si Pastor Quiboloy at iba pa. Nasa mga kamay nyo, huwag nyo nang iboto yung mga dati nang nasa Senado na wala namang ginawa. Subukan nyo yung mga bagong pangalan katulad ni Norberto Gonzales. Andyan si Sir Allen Capuyan. I hope I can interview them. Nakita ko, binasa ko yung mga matitino yun. Norberto Gonzales, tumakbo yan. As presidente, gusto kong maging presidente din yan eh. Kaso lang, nabudol tayo ni Bangan. Sino pa? Huwag nyo lang iboto yung mga first time na pangalan na naka-associate o naka-attach yung kanilang pangalan sa mga makakaliwang grupo. Huwag nyo nang iboto ang mga naging senador na walang pinakita sa inyo na may ginawa kundi mag-TikTok, magkain-kain, magbiga-biga, mag-alpot-alpot. Yun ba ang gusto nyo? Maging matalino kayo, mga palangga. Don't vote these people na wala namang ginawa. Nagpa-party-party sila. Inaangkin nila, inaari nila yung pera ninyo eh. Di ba? Pag nagpa-party sila, akala mo pera nila yung pera ninyo. Tapos kayo pag magkasakit kayo, pupunta kayo sa mga yawa na yan para sa guarantee letter. Sa mga akap, ayuda, yan, mga issue na yan. Issue ng ginagamit nila ang pera ng bayan para sa akap, ayuda na yan. Okay? Kung ano-ano pang mga ayuda. Kasi gusto kayo maging mangmang forever. Gusto nila, sila ang bida. Actually, I have a friend. Hindi ko na lang muna papangalanan yung politiko. Baka magorgor to eh. Okay? Ang sabi niya sa akin, and I will, nanonood yun. Okay? I'm just being honest. Tinanong niya ako. Sabi niya sa akin, okay, lalaki ito. Sabi niya palangga, sabi niya, I'm gonna meet this politiko. Kasi daw, yung friend niya, ini-invite siya, ganito, ganon, baka, he can do business or something like that. Nagtanong siya sa akin kasi we're good friend. Sabi ko, hindi kita pipigilan. Sabi ko na gano'n. I don't have the right para pigilan ka kung sino imimit mo. Kung gusto mo, makipag-usap ka sa kriminal o sa kawatan, kaya I don't give a damn. Pero ang sa akin lang, sabi ko, you know that person. Okay? Alam mo yan. Kung anong klase yung buwaka ng inang, na yan, kongresista na yan. Sabi ko. Ako, kung tatanungin mo ako, by principle, hindi ako makikipag-meet dyan for what? Business for what? But sabi ko naman, if that's really good business, then go ahead. Pero alam mo ang record niyan. Ako, hindi ako lalapit sa mga yan. Diba? Tapos mayroon pa nagsabi, ito pa sabi pa, na pag may kakilala ka na gusto na kailangan ng tulong, na ospital, ang sabi ng friend ko ay pwede daw tumulong itong si Congress. Sabi ko, putang ina, hindi na pera yan. Hindi ko ilalapit kung sino man. Para what? Tanawin ang utang na loob. Si Maharlika lumapit kay Congressman Budol, nabigyan ng 100,000 yung kanyang follower. Hindi ako dapat lumapit sa kahit kanino man. Dahil obligasyon yan ng mga
taong gobyerno na i-ensure, i-secure na ang bawat mamamayan, hindi lang dahil kakilala ni Maharlika, kilala ni Jake Yahot, hi Jake, di ba? Ay tutulungan dahil kakilala. Tanggalin na natin yan. Diyan laging kawawa ang ating mga kababayan. Kung hindi kilala si congressman, kung hindi kilala si barangay captain, kung hindi kilala yung buwaka ng inang bangag na presidente, walang maibibigay na tulong. Kasi malayo tayo sa luwag, the luwag, sa sandok. Yan dapat at isip natin kaya yung mga sinusuportaran ko, yung binanggit kong tatlo, I'm not gonna ask help from you guys, Attorney Vic, Congressman Marcoleta, na tulungan nyo naman ito, ganun. You do good for the people. Hindi nyo na kailangan tulungan kasi kakilala ni Maharlika. I'm just saying. I'm helping you kasi naniniwala ako sa inyo na gagawin nyo yung tama. Hindi para dahil kaibigan ni Maharlika o kaibigan ni Jake o kaibigan ni Kate Tuazon. Dahil siya ay Pilipino, deserve niya na tutulungan siya dahil siya ay, actually, hindi tutulungan eh. Kasi yung mga kongresista at mga senador, hindi naman talaga nila dapat talaga, hindi nila trabaho ang tumulong na magbigay ng ayuda. That's not their job at all, darling. Ang trabaho nila to legislate, gumawa ng mga batas, mag-amyenda ng mga batas, para sa kaalwanan ng pangkalahatang Pilipino, hindi magbigay ng ayuda. Dapat ang ayuda na yan centralized. Nasa isang departamento like DSWD, where lahat nandoon. Hindi yung may akap, may tupad, tangina, yung sinasabi nga ni Mayor Magalong, na pag sumama ka sa sorte, meron kang 7 million sa akap, sa tupad, yung 7-7, o kung ikaw naman ang mag-organize, meron kang 30 million. Nakita ninyo? Paulit-ulit na lang palangga, maluoy kayo. So I'm supporting these people for Senate or Congress. Later on, mag-ano tayo ng list. I will support Allen Capuyan. Hindi ko alam na tatakbo siya. I will interview him pag may time, Sir Allen. Ngayon, gumawa lang kayo ng tama para sa Pilipino, hindi ba dahil kaibigan ni ganito, kaibigan ni ganyan. You have to move. Kayong mga palangga kayong mga kababayan ko, kailangan ninyong kumilos. Tama na tong katiwala ito, harap-harapan na kayo. Ito yung pinaka-tipping point na kailangan yung gumising na ang budget, national budget, 6.3 trillion ay nilaro ni Liza Marcos, ni Bangag Jr., sila ang naglagay ng datos dyan. Wala na pong iba. Walang iba niyan kung di silang mga hinayupak na yan. Napakalaking bagay, kayong mga mamamayang Pilipino, kung kayo ay kumilos. And I hope sa mga susunod na panahon ay talagang kumilos na kayong lahat, mga palangga. Diba? Again, sabi ko kanina, dapat ang Blue Ribbon Committee, imbestigahan yung blank, parang blank check na BICAM report na yan. And also, Ethics Committee. Diba? Ethics Committee ng House of Representatives. Diba? O bakit hindi iniimbestigahan yan? Wala, hindi nila imbestigahan yan dahil sila magkakasabwat. Sabi ko nga kanina, dapat ang ombudsman ay makiisa dyan at isusulong talaga ninyo na file ng kaso yang mga yan. Ang daming pwedeng ikaso sa mga yan. Kayong mga magagaling na abogado, alam nyo ang sinasabi ko. Kayo dapat ang mamuno dyan sa pag-file ng kaso kay Bangag at lahat ng pumirma dyan sa sa BICAM report na yan. Now, nakita nyo, ang ginawa, balikan natin si Colonel Grijaldo. By the way, sa mga sa mga nag-message sa akin na gusto magpaabot ng tulong kay Colonel Grijaldo, nagko-contact pa tayo sa kanilang family. So if you want to help directly siguro, pero wala pang feedback, nag-text na tayo kasi may mga nag-message sa akin. Miss Marlica, paano makatulong kay Colonel Grijaldo? Kasi since December 14 pa siya nasa kulungan dahil pinagtripan ng mga walang hiyang
Huwad Committee na yan dahil sa utos siya ni Bangag dahil mismo si Colonel Grijaldo ay nanindigan at hindi siya nagpatinag nung siya ay pinagtripan na naman the other day ng buwaka ng inang barbers ni Adjong, ni Akop, lahat ng mga hayop na yan na para pilitin siya na magsalita na naman ng kung ano pa man. Okay? Pero nanindigan si Colonel Grijaldo na sabi niya, I stand by my statement, sabi niya, during the Senate hearing. Tapos pinipilit ng mga walang hiyang i-provoke si Colonel Grijaldo. And also mga palangga, doon naman may nag-message sa akin, Dr. Lenny, yan, sa mga gustong sumuport sa campaign ni Attorney Vic Rodriguez at later on, kailangan niya ng syempre mga t-shirts, mga ganyan, kung gusto niyo sumuport, you have the capacity to help kasi tulad niyan, yung kanyang pinagawa na number 55, galing din sa mga sponsors niya yon. Number 55 na mga t-shirt, meron nga ako niyan eh. 'Di ba? Binago ng Comelec yung mga numbering. At tignan mo yang by the way, si Bong Revilla. Ginamit yung kanyang apelyedong Bong Revilla. Imagine mo, sinadya pala niya talagang baguhin yung kanyang what do you call it? Yung kanyang apelyido, nakita ko kay EB. EB, thank you sa iyong pagsasaliksik. Ito mo ito okay. Itong ginawa ni Bong Revilla na ito, 'di ba? O ayan, pinost ko sa inyo, 'di ba ito? Kagabi, kahapon. Na nakalagay sa balota. Ayan, ang apelyido ni Bong Revilla is Bong Revilla Jr. Ayan, Bong Revilla. Hindi naman siya Bong Revilla siya. So, ginawa pala ng walang hiyang yan, mga kapalangga, ay inapila pala nila yan sa korte. Okay? Noon, sabi nga dito ni Ibi, as early as 2009, si Revilla ay pinitisyon niya pala sa trial court ng Cavite para maging opisyal ang kanyang pangalan as Bong and Revilla. So, pinitisyon niya in 2009, ang apelyido niyang Revilla naging Bong Revilla. Okay, magkasama. Para daw saan? Okay, noong 2010, sabi dito, Revilla was running for re-election in the Senate. Curiously, Revilla's lawyer at that time is Comelec Chairman George Garcia. Si George Garcia pala yung chairman ngayon ng Comelec ay naging abogado ni Revilla para sa kanyang petisyon na gagamitin niya ang Bong, B-O-N-G, Revilla. Bali ang apelyido niya ngayon is not Revilla anymore. Bong Revilla. So 2 words ang kanyang apelyido. Ang sabi dito, according to February 16, 2010 article sa GMA News, which is ito, papakita ko. February 10 ba to? Ayan. Revilla Jr. surname is now Bong Revilla. Talaga palang pinitisyon niya sa korte. Sa anong kadahilanan? Sa tingin ninyo? Ayan 2010, nakita ninyo. Para mauna siya sa linya ng mga kakandidato sa Senado. Kapag una-una siya sa list, kasi ang Revilla nasa baba, letter R. Kasi kung by the way, may inayos ako na kung susundin kasi, let me see. Ginawa ko yun eh. Ito ginawa ko. Kita niyo ba yan? Ginawa ko yan pagkasunod-sunod. Okay? So kung susundin, ang apelyido ni Revilla sa out of 66 na tumatakbo sa pagkasenador ngayon, dapat si Revilla ay sa number 54. Ayan. 54 siya. Si Attorney Vic nasa 56 pa rin. Ngayon, mga palangga, kaya ginamit niya o pinitisyon niya sa korte, mga kababayan, ay napakasimple lang. Grabe, nag-alert yung sunog. Radio traffic in the fire is now impacting the Lake Hills. Oh my God, Diyos ko po, sana wala tayong mga kababayan Pilipino. Tuloy-tuloy po ang wildfire dito. So imagine mo, 2010 pa lang, ano na ngayon, kita karon, 15 years na. Talagang ginawa pala niya yan. Pinitisyon niya sa korte yung kanyang pangalan, ang kanyang apelyido na maging Bong Revilla, at during that time, abogado niya si Comelec Chairman Garcia para mauna siya sa pila. Kumbaga, ganito yan.
pumipila ka sa ayuda, letter R ka, alphabetical order, si Revilla ay umungus. Ano yung umungus? Tama ba? Tagalog ko? Inungusan, tama. Inungusan kayo, nauna siya, nasa number 11 siya, na dapat nasa number 50 plus siya. Right? So yan pala yung hayop na yan. Kaya nilagay siya. And I don't know kung ano ang gagawin nyo dyan. Kitang-kita na binababoy na kayo ng COMELEC. Hindi Bong Revilla ang kanyang apelyedo. Revilla siya. O kung hindi siya Bautista, middle name niya yata. Kung Bautista o whatever, kung ano ang nakalagay sa birth certificate niya or sa married name niya, kasi lalaki siya, dapat yun ang nakalagay. Kaso, nilaro na naman nila ang batas kung sino man. Supreme Court ba to? Sabi dito, Bong Revilla Jr. surname now Bong Revilla. Okay? So that he will be, sabi dito, putol lang kasi itong balita eh. So that he will be on top of the alphabetical list of senatorial candidates in the ballots regarding electionist Senator Ramon Revilla. Okay. Ramon Revilla, Bong Revilla, tangin ang gulo. Senator Ramon Bong Revilla Jr. decided to change his surname to Bong Revilla, okay, according to George Erwin Garcia, para makalamang siya, para makaungus siya. Anong klaseng batas sa Pilipinas? Kung ako judge, hindi ko i-grant sa kanya yon. Kasi alam ko na hindi siya si Bong. Hindi niya apelyido yung Bong Revilla. Nakita niyo na mga hitad? Ginagago talaga kayo? My God! Umabante. O yan, Rax, tama. Umungus. Umabante. Yan. Umabante si Bong. Huwag niyong iboto yung mga yan. Ikaw, Bong Revilla, hindi ka pa ba nakontento? You know, I'll tell you a story. Gusto ko maging honest dito eh. Okay? Sa inyo. Namit ko yan si Bong Revilla. Ito ngayon nyo palang to narinig na kwento. Okay? Kasi, mga palangga, ito kasi si Bong Revilla, talagang ano lang yan. Ano yan? Oh, ito pala yung balita. Dali lang, bago yung chika. Ito pala, nakalagay dito. Aba, parang ito. Sabi dito, nakalagay ba dito? Saan? Ano babasahin ko? Ang haba nito, hindi natin ito babasahin lahat. Nakalagay ba yung article dito? I thought this is an article. Yan. Ano ang pangalan niya? Ramon Bautista. Ayan. Sabi dito, Ramon Bautista Bong Revilla. Parang tanga, ang putangay na. Born Jose Marie Bautista. Ayun pa nanganak pala siya. Jose Marie Bautista. Okay? And commonly known as Bong Revilla is a Filipino. So, si Marie Bautista pala siya. So, yung Revilla. So, ang gulo niya. But anyway, kilala siya sa Bong Revilla. Since kilala siya sa Revilla, dapat ginamit yung Revilla. Kaso, gusto niya maka-advantage. Alright? Palangga, never ko iboboto yan, sabi ni Imelda. Gusto niya makaangat o makaabante, mga kababayan. Kaya kung sino mang judge na ang nag-approve niyan, na yan ang maging pangalan niya, ulul din. Diba? Julul din. Diba? Nakita niyo ngayon, balik tayo kay Colonel Grijaldo. Okay? Na pinrevoke ni Barbers. Na, asan yung mga kakampi mo dito? Magtawa, sabi niya, ang tapang-tapang mo dun sa Senate. Ang ganun, dahil may kakampi ka doon. Magtawag ka ng kakampi mo. Sino ba naging kakampi ni Colonel Grijaldo sa Senate? Sino ba naging kakampi niya doon? Sino ang minimin? Yeah, I know that, darling. I still have time. Okay? So, my God, limited na naman ang oras ko. Ngayon, ano ginagawa ni Barbers, mga palangga? At ni Adjong. Dahil pinipilit nilang umamin si Colonel Grijaldo na hindi totoo na kino-urge nila o pinilit nila o inimpluwensyahan ni Abante at ni Fernandez na sabihin ni Colonel Grijaldo na during Duterte's time ay mayroong mga reward system dahil gusto nilang ayunan ni Colonel Grijaldo ang statement ni Garma. Nasaan na si Garma ngayon? Ang sabi nila, pumunta sa Amerika at nahuli dahil paso ang visa. Ginagago kayo. Unang-una, pagpasok mo, paglabas mo pa lang sa airport natin,
Unang-unang chinecheck ng airlines, nasaan ang visa mo? Chinecheck yan. Kung pupunta ka ng Amerika, chinecheck yan. Agree kayo? Paano makakapasok ng Amerika o makakalabas ng bansa kung mismo palang paso ang visa niya? Saan ang galing ang balita na yan? Sa DOJ. Ginagago na kayo harap-harapan, mga kababayan ko.